Ngayong tumaas na ang ating edad, syempre, nagbabago na rin ang ikot ng buhay natin. Nagbabago na rin ang mga taong nakakasalamuhan natin at nakabanding na natin. Lahat tayo ay nagbabago naman, di ba? Ang punto ko dito, para sa iyong mental health at para sa iyong kapakanan, mamili ka lang ng mga taong sasamahan mo. Doon ka sumama sa mga taong nagpapasigla sa'yo at nagbibigay inspirasyon sa'yo. Huwag mong piliin yung mga taong humihila sa'yo pababa at nagdadala pa sa'yo sa kapahamakan. Pero bago ka mamili ng positibong kaibigan, kailangan positibo ka rin muna sa sarili mo. Hindi yung mamimili ka, pero ikaw din naman ang may negatibong ugali. Hindi pa pwede yon. Kailangan mong makipag-ugnayan sa mga taong kinuhubog ang maayos mong pagkatao. Hindi yung nagbibigay ng stress sa buhay mo. Kung may mapapansin kang mga toxic na pag-uugali sa iyong mga kaibigan, maaaring kailanganin mong suriin muli ang iyong koneksyon sa kanila at alamin mo kung pwede ba ang mga taong ito sa buhay mo. Pero bago po natin ipagpatuloy ang video ito, shoutout muna kay Juan Bulagner. Natutuwa po ako na may natutunan ka sa mga videos na ina-upload sa channel na ito. Shoutout din kay Winwin Vlog. Maraming salamat dahil naglaan ka ng oras sa panonood. Ingat ka lagi sa trabaho mo. Shoutout din kay Weng David. Maraming salamat sa panonood mo at sa pag-appreciate mo sa mga uploads natin. Huwag kang sumuko sa laban ng buhay. Number 1. Lumayo ka sa mga reklamador. Kung ikaw ang tatanungin ko, gusto mo bang makihalubilo sa mga taong palaging nagre-reklamo? Sigurado ako na hindi ang sagot mo. Bakit ayaw natin ng ganitong mga tao? Dahil nakakadagdag ito ng stress. Ang ingay na nga ng mundo, may ingay pa sa tabi mo. At ito pa ang pinakamatindi. Kung gumugol ka ng maraming oras sa pakikipaghalubilo sa mga taong reklamador, malamang mahahawa ka sa ganyang ugali. Ikaw mismo ay magiging isa sa kanila. Totoo yan. Kung nakakahawa ang positive vibes, mas lalo na ang negative vibes. Nakukuha natin ang mga habit ng mga taong madalas nating kasama. Kaya natural, ang pagsama sa isang taong reklamador ay walang maidudulot na positibo sa buhay mo. Mahihila ka lang ito pababa sa kanilang level. Biblikal ito. Basahin natin ang Kawikaan 13:20. Ang lumalakad na kasama ng marurunong ay magiging marunong, pero ang sumasama sa mga mangmang ay mapapahamak. Kapag sinabing lumalakad na kasama ng isa, ibig sabihin, naglalaan ka ng panahon kasama niya. Hindi lang ito basta pagsama sa taong yon. Kapag ikaw ay lumalakad na kasama ng isang tao, ipinapakita mo rin na mahal mo ang taong yon at malapit ka sa kanya. Malaki ang impluwensya sa atin ng mga lagi nating nakakasama. Lalo na kung malapit tayo sa kanila. Kahit gaano ka positibo sa buhay, mahahawa ka sa ugali nila. Ang mga taong puro reklamo lang ang alam, wala silang nakikitang kagandahan na nangyari sa buhay nila. Halos lahat na lang ng nakikita nila ay puro mali. Kung ikaw ay isang mareklamong tao, tigilan mo na ang ugaling yan. Hindi ko naman sinasabi na hindi pa ako nagre-reklamo sa buong buhay ko. I mean, wag lang nating pasobrahan. Nagre-reklamo ka sa trabaho mo. Nagre-reklamo ka sa pagkain, sa lagay ng panahon, sa mga anak mo, sa mga kalapit bahay mo, o sa mga gastos mo araw-araw. Waring dahil sa di kasakdalan ng tao, kung kaya ang isa ay nahihilig sa pagre-reklamo. Pero ang nakakatawa pa, kung sino pa yung mga reklamador, sila pa talaga yung hindi nakakakita kung ano ang kanilang ginagawang mali. Basta na lang silang nagbubuga ng kanilang negativity at wala silang kamalayan sa kanilang mga iniisip o kinikilos. Kung meron kang kaibigan na palaging nagre-reklamo sa buhay at hindi nakikita ang mga positibo sa anumang bagay sa buhay, dapat mong payuhan sila na mali na ang ganyang mentalidad. Iparamdam mo sa kanila kung gaano kaganda ang buhay. Tulungan mo sila na makamit ang kagandahan ng mundo. Kung ayaw pa rin nila sa payo mo, oras na para layuan mo na sila. Para hindi ikaw ang kakain ng kanilang negativity. Number 2, lumayo ka sa mga hindi sumusuporta sa'yo. Oo, tama ang narinig mo. May mga kaibigan tayo na hindi susuporta sa atin. Siguro maiinggit silang umangat tayo sa buhay. Dalawang klase lang ang makikita natin sa tao. Yung mga taong tutulong na makaangat tayo o palihim tayong hinihila. Nakakatakot, di ba? Hindi natin sila malalayuan kaagad. Kaibigan kasi, hindi natin alam na may inggit na palang nabubuo sa katawan nila. Gayunpaman, ang isang taong nega ay patuloy na kukontra sa iyong mga ideya
at hindi nila nakikita ang halaga sa anumang bagay na yung pinagsasabi o pinapangarap. Sa kasamaang palad, ang mga taong iyon na hindi sumusuporta sa atin ay madalas na hindi maganda ang sitwasyon nila tungkol sa kanilang sariling buhay. At sa makatuwid, ay kailangan pa nilang tapakan ng iba upang makaramdam sila ng kasiyahan. Para bang ipinapasa nila ang negatibo nila sa buhay para magiging patas na kayo. Kaya nga hindi sila susuporta sa'yo kasi ayaw nilang maiwan sa baba. Gusto nila na nandoon lang kayo sa baba. Ang mga taong nega, kailangan mo rin silang tulungan kung minsan. Kasi sila yung mga tao na namumuhay lamang sa takot. At sa makatuwid ay hindi nila maisip na matupad ang kanilang mga layunin, lalo na ang pagsuporta sa sinuman. Tulungan mo silang makita ang pag-asa na yon. Iparamdam mo sa kanila na lahat tayo ay pwedeng magtagumpay sa buhay. Hindi pwedeng pabayaan mo sila ng ganun-ganun lang. Pero kapag hindi sila susuporta sa'yo, kapag may mga negative comments silang nasabi tungkol sa pangarap mo o tungkol sa ginagawa mo sa buhay, huwag mong masyadong dibdibin. Kasi sabi ko nga, wala silang lakas ng loob na sundin ang kanilang mga pangarap tulad ng ginagawa mo. Hindi nila kaya yon. Kaya sila nega para hindi ka umangat. Gayunpaman, kung mayroon kang ganitong klaseng kaibigan at tinulungan mo na silang itawid sa tamang landas, pero wala pa rin, kailangan mo nang putulin ang ugnayan ninyo. Bakit? Dahil patuloy ka lamang nitong hahatakin pababa. Number 3, lumayo ka sa mga nag-aalinlangan sa kakayahan mo. Gusto mo ba ng kaibigan na palaging nagdududa sa kakayahan mo? Ikaw nga sa sarili mo ay kung minsan nagdududa ka, dadagdagan mo pa ba? Come to think of it, kung may kaibigan kang ganito, yung palaging nagdududa sa potensyal mo, kahit ipinakita mo na ang iyong mga talento at karunungan, magdududa pa rin yan. Ang masakit pa, ikukumpara ka pa sa mga taong mas pa sa'yo. Siyempre, babagsak ang level ng confidence mo. Doubt kills dreams and aspirations. So this person will only put a damper on your self-worth and energy levels. Kung ako ang tatanungin mo, gusto kong makipagkaibigan sa mga taong naniniwala sa akin. At nagpapasalamat ako sa mga kaibigan ko ngayon na 100% silang sumusuporta sa YouTube channel ko. At syempre, sinuportahan din nila ang iba ko pang pinagagawa sa buhay. Palagi nila akong tinutulak paabante. At may mga kaibigan din ako na kahit hindi sila lubos na naniniwala sa aking layunin, ay sumusuporta pa rin sila dahil alam nilang balang araw ay makakamit ko rin yon. At nakamit ko na ang iba kong pangarap. Alam mo ba kung bakit naa-attract ko ang mga taong ganyan kapositibo? Kasi ganun din ako sa mga tao. I spread positivity and it will always come back. Ang sakit ng mga taong puno ng pagdududa ay mabilis nilang ituturo ang iyong mga pagkakamali. At sasabihin pa nila sa'yo kung bakit hindi mo dapat sundin ang pangarap mo. Wala namang mali kung ituturo nila kung ano ang mga nagawa mong pagkakamali. Pero ang mali lang doon, isusubsub ka nila. Imbes na tutulungan kang itama yon, magsabihan ka pa na tama na sa kakasunod ng pangarap mo. They strip away your self-esteem and they love saying you weak and vulnerable. Dapat humanap ka ng kaibigan na naniniwala sa kakayahan mo kahit na hindi ka naniniwala sa sarili mo. Kasi mas ma-inspire ka o ma-encourage ka o mas madali mong matutunang paniwalaan ang sarili mo kung may naniniwala sa'yo. Kaya ngayon pa lang, kung may kaibigan kang ganito katindi ang pagdududa sa abilidad mo, hindi sila nakakatulong sa pag-unlad mo. Umiwas ka sa mga taong gusto lamang na manatili ka sa ganito kababang level ng buhay. Number 4, lumayo ka sa mga pasikat. May mga taong pasikat Ang dami nila. May kaibigan ka bang ganito? Yun bang grabe at sobra kung magyabang? Gusto lang niya na sa kanya lang ang spotlight sa lahat ng oras. At ang isa sa mga kagustuhan niya ay mang-insulto ng kahinaan ng ibang tao. Tinatawag din natin itong narcissist. Ayaw nilang umangat ka sa buhay dahil takot na takot silang maagawan ng spotlight. Siyempre, kapag nagtagumpay ka na, ang mga mata ng tao ay nakapokus na sa'yo. Wala nang atensyon para sa kanila. Hindi mo mabubuko ang ugali nilang ito kasi palihim nila itong ginagamit. Ginagamit nila ang pagka-narcissist nila. Pero mapapansin mo naman sa mga kilos nila. Actions speak louder, di ba? Nagtatago sila sa magandang anyo. Nagsisinungaling sila tungkol sa kaganapan ng kanilang buhay para makuha ang atensyon ng ibang tao. Magsisinungaling para makatanggap ng papuri. Pero alam mo ba kung ano ang kahinaan nila? Hindi nila kayang makitang magtagumpay ang iba, lalo na kapag nakaranas sila ng mga pagkabigo sa kanilang buhay. Matitinag ang kumpiyansa nila kapag nagtagumpay ka na.
Hindi dapat ganyan ang kaibigan mo. Dapat pahintulutan ka ng mga kaibigan mo na ibahagi ang iyong mga nagawa at hindi palaging nangunguha ng atensyon at ilayo ang spotlight sa'yo. Kung meron kang isang kaibigan na hindi nagpapahintulot sa'yo, na ganap na ipahayag ang iyong mga opinyon o ibahagi kung ano ang nangyayari sa iyong buhay at patuloy na kinukuha ang atensyon ng iba para mapunta lang sa kanila, mag-isip-isip ka na ng mabuti. Do yourself a big favor. Let them go. Number 5, lumayo ka sa mga taong sumusulpot lang bigla. Ano ang ibig kong sabihin ng kaibigang sumusulpot bigla? Yun yung tao na sumusulpot lang kung maganda na ang sitwasyon mo sa buhay. Grabe kung makadikit. Yun bang mga kaibigan na weather lang? They only stick around when the skies are blue and the sun is shining brightly. Once the storm clouds roll in, they head for the hills faster na hindi mo na lang napapansin kung asa na napunta. Ang mga ganitong uri ng mga kaibigan ay ayaw kang tulungan sa mga mahihirap na oras. Ngunit madalas nilang inaasahan na mananatili ka sa tabi nila kung sila ang nahihirapan. Hindi ba't napaka-unfair nun? Kapag walang-wala ka na, lalayo sila. Pero kapag sila ang naghihirap, gusto nilang tumulong ka. Ang mabubuting kaibigan ay dapat nasa iyong likuran, ano man ang lagay ng panahon. Pero kung isang beses lang naman siyang wala sa tabi mo, o minsan lang, hindi naman ibig sabihin na husgahan mo na siya kaagad. Ang punto ko lang ay yung mga taong paulit-ulit na nawawala sa oras ng kagipitan. Kung ganito man ang uri ng kaibigan na nakadikit sa iyo ngayon, huwag kang mag-atubiling tanggalin ang toxic na taong ito. Uulitin ko, ang mabubuting kaibigan ay dapat nasa iyong likuran, ano man ang lagay ng panahon. Number 6, lumayo ka sa mga mapanirang kaibigan. Sino ba naman ang gusto ng ganitong kaibigan? Di ba? Kung nasa harapan ka nila, ang bait-bait nila. Kapag umalis ka na, sinasaksa ka patalikod. Nakakasira talaga ng relasyon ang chismis. Lalo na kung hindi naman totoo ang pinagsasabi ng tao yon. You should never tolerate someone who only wants to spread rumors, as this person doesn't have much self-esteem and wishes to hurt you in order to boost their confidence. Nakakadurog talaga ng puso ang chismis. Plus, nakakasira pa ng self-worth ng isang tao. Ang sakit nun. You deserve much better than this. Okay? So don't ever let someone in your life who constantly gossips. Because if they talk to you about other people, you can bet that they do the same about you behind your back. So make sure your friends empower you, not take away your power. Mamili ka ng kakaibiganin. Bahala na kahit konti lang ang kaibigan mo. Basta tunay lang sila. Again, choose your friends very carefully. Kilalanin mo ng mabuti ang isang tao bago ka mag-commit sa pagkakaibigan ninyo. At kung may nararamdaman kang masama sa simula, paniwalaan mo na lang ang gut instinct mo. Kasi minsan, ang hinala mo ay totoo. Paano kung may ganito ka ng kaibigan? Paano mo sila maiiwasan? Simple lang. Dumistansya ka sa kanila. O kung gusto mo, tanggalin mo na sila ng tuluyan sa buhay mo. Alinmang paraan, huwag mo silang hayaan na mananatili sa iyong buhay. Pero tulungan mo muna silang magbago bago mo sila iwasan. Kung ayaw pa rin nilang magbago, diyan ka na magsimulang magdesisyon. Work on yourself as much as possible. The key to attracting people worthy of our time and worthy of our love is to increase our own self-worth. Working on yourself and developing your self-love will attract people on a similar life path and journey. Hindi kasi pwedeng mag-wish tayo na sana'y positibo ang ating kaibigan, tapos negatibo tayo. Hindi pwedeng ganun. Kung negatibo tayo, negatibong tao rin ang ma-attract natin. Naniniwala ako sa law of attraction. Like attracts like. So work on yourself first. Sa videong ito, tatalakayin natin ang 10 bagay sa buhay na dapat mong panatilihing pribado kung gusto mong mapanatili ang iyong dignidad. Pag-usapan natin ngayon ang tungkol sa privacy. Kasi sa panahon natin ngayon, sobra na tayong makapag-share ng personal na kaganapan. Naging normal na sa atin ang pag-post ng kung ano-ano. Ang pagpapanatiling pribado ng ilang aspeto ng iyong buhay ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago. Ang pagpapanatili ng iyong dignidad ay madalas nakasalalay sa kung ano ang pipiliin mong ipakita at kung ano ang pipiliin mong itago. Siyempre, maganda naman ang transparency. Pero ang ilang bagay, mas mabuting itago mo na lang sa sarili mo. Ang pagkakaalam kung ano ang dapat ibahagi at kung ano ang hindi dapat ibahagi ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa kung paano ka tinitingnan ng mga tao. Alam mo na,
di ba? Na judgmental ang mga tao. Mula sa mga personal na bagay hanggang sa pinansyal, ito ang mga aspeto ng iyong buhay na hindi dapat malaman ng publiko. Kaya sa videong ito, tatalakayin natin ang 10 bagay sa buhay na dapat mong panatilihing pribado. Kung gusto mong mapanatili ang iyong dignidad, pag-usapan natin yan. Number 1, personal na hinanakit. Aminin na natin, minsan, lahat tayo ay may mga panahon o sandali na hindi tayo nasisiyahan at hindi pagkakaintindihan. Bahagi na yan ng buhay. But here's the thing, ang paglabas ng iyong mga personal na hinaing sa publiko ay hindi magandang gawain. Mapapahiya ka rin. Lahat ay may kanya-kanyang laban na pinagdadaanan. Kahit nahihirapan ka, hindi ibig sabihin na kailangan mo itong ipagsabi sa buong mundo. Siyempre, okay lang na humingi ng payo o tulong kapag nagiging mahirap ang mga bagay. Malaki ang pagkakaiba ng paghahanap ng tulong at walang katapusang pagreklamo tungkol sa iyong mga problema. Kung gusto mong mapanatili ang iyong dignidad, lagi mong tandaan na kapag may problema ka, lalo na sobrang personal, huwag mong ipagsabi kahit kanino. Dapat pili lang yung mga taong nakakaalam. I-handle mo ang problema mo ng pribado at may paggalang. Sa ganitong paraan, hindi mo lang mapapanatili ang iyong dignidad, kundi makakamit mo rin ang respeto ng mga tao sa paligid mo. Number 2, pera. Kung ano ngayon ang financial status mo, dapat ikaw lang ang nakakaalam. Ganito ako noon eh. Kung kikita ako ng malaki sa trabaho online, sinasabi ko sa mga kakilala ko. Doon na nagsimula na iba't ibang opinyon ang naririnig ko. At iba na ang pagtrato nila sa akin. Sobrang bait na nila sa akin dahil palagi akong nanglilibre. Hindi mo malalaman kung sino ang tunay sa'yo kung alam nilang kumikita ka ng malaki. Kapag binibigyan ko sila ng pera, sasabihin nila na maliit lang yon kumpara sa kinikita ko. Sinusukat na nila ang bagay base sa kinikita ko. Hindi na ako komportable sa ganitong sitwasyon. Natutunan ko na ang pagsabi sa iyong kalagayang pinansyal ay maaaring magdulot ng hindi kinakailangang komplikasyon at sobrang awkward ng sitwasyon kasi maaari itong makaapekto sa kung paano ka tinitingnan ng mga tao at paano ka itinatrato ng mga tao. Kaya ngayon, ako lang nakakaalam ng lahat. Wala na akong pinagsabihan kasi maraming magte-take advantage. Ang pera ay bahagi ng ating buhay na kailangang pribado lang para wala na silang masasabing negatibong opinyon tungkol sa pera. Maniwala ka man o hindi, ang pagpapanatiling pribado ng iyong kalagayang pinansyal ay hindi lamang nagpapanatili ng iyong dignidad, kundi pinipigilan din ito ang anumang hindi ka nais-nais at awkward na sitwasyon. Number 3, mga nakaraang pagkakamali. Sa sinaunang Roma, ang mga mamamayang gumawa ng malubhang pagkakamali ay madalas na pinapahiya sa publiko bilang isang anyo ng parusa. Ito ay pinaniniwalaang makakapigil sa iba na gawin ang parehong pagkakamali. Pero harapin natin ang katotohanan. Hindi na tayo nasa sinaunang Roma. Lahat tayo ay nagkakamali. Bahagi ito ng pagiging tao. Ngunit ang palaging pagbanggit sa iyong mga nakaraang pagkakamali ay wala nang ibang naidudulot kundi ang palalahanan ka at ang ibang tao tungkol sa iyong mga kahinaan. Ang pagtatago sa iyong mga nakaraang pagkakamali ay hindi nangangahulugang ayaw mo ang mga ito, kundi pinipili mong mag-focus sa kasalukuyan at hinaharap. Minsan kasi yung mga pagkakamali mo ang gagamitin ng mga taong toxic para tirahin ka. Tandaan mo, hindi ka na katulad ng dati noong ginawa mo mga pagkakamaling yon. Wala nang saysay para i-judge ka pa nila kung ano ka ngayon. Pero hindi natin mapipigilan ng mga tao na humusga. Kaya wag na lang nating ikalat sa iba ang kamali ang nagawa natin noon. Ang mga pagkakamali mo sa nakaraan ay dapat magsilbing mga aral. Hindi dapat i-announce sa public. Itago mo na lang yan at gamitin mo ito bilang hakbang patungo sa pagiging mas mabuting tao. Number 4, mga suliranin sa pamilya. Alam ko naman na walang perpektong pamilya. May problema tayong lahat. May mga negatibo tayong nagawa. May toxic na pamilya rin. Maaaring magkaroon ng hindi pagkakaintindihan, alitan, at kahit na mga hidwaan. Bahagi yan ng pagiging pamilya. Pero hindi ibig sabihin ng normal ay i-normalize mo na rin ang ganitong pangyayari. Pwede nating baguhin ang takbo ng sitwasyon. Speaking of family troubles, dapat itong lutasin sa loob ng inyong tahanan, hindi sa harap ng publiko, hindi sa social media. Ang pagsabi sa mga problema ng iyong pamilya sa mga tao sa labas o kahit na sa social media ay madalas na nagpapalala sa sitwasyon. Maaari itong magdulot ng kahihiyan at syempre, apektado ang buong pamilya sa kahihiyan dahil lang sa pag-post mo nito o pagsabi sa mga nangyayari. Halimbawa, may marumi kang underwear. Hindi mo yan ipopost, di ba? Dahil nakakahiya yun.
Ganyan din dapat ang turing mo sa family problems. Huwag mong ipagkalat dahil hindi lang ikaw ang maapektuhan. Hindi lamang nito pinapanatili ang iyong dignidad, kundi pati na rin ang paggalang sa privacy at dignidad ng iyong mga mahal sa buhay. Number 5, mga paniniwala mo. Lahat tayo ay may kanya-kanyang paniniwala. Iba't iba rin ang ating values. Ang paniniwala mo ang huhubog sa'yo at gagabay sa iyong mga kilos. But here's the thing, hindi lahat ay kailangang malaman ang mga paniniwala mo. Ang iyong mga personal na paniniwala ay maaaring maging sensitibong paksa. Maaari itong magdulot ng mga debate, magresulta sa hindi pagkakaunawaan, o kahit magpasimula ng mga alitan. Kaya nga kung may nagtatanong sa akin tungkol sa mga paniniwala ko, hindi ko sinasagot. Okay lang naman ibahagi ang iyong mga paniniwala sa mga taong pinagkakatiwalaan mo at nirerespeto ang iyong mga pananaw. Pero hindi kinakailangan na ipakalat ito sa lahat ng makakasalubong mo. Ang pagpapanatiling pribado ng iyong mga paniniwala ay hindi nangangahulugang itinatago mo ang iyong pagkatao. Ibig sabihin nito ay pinipili mong panatilihin ang iyong dignidad at iniwasan mo ang mga hindi pagkakaintindihan o alitan. Ito ay tungkol sa paggalang sa iyong sarili at paggalang din sa ibang tao na nasa paligid mo. Number 6, mga nagawa mong kabutihan. Narinig din natin ang kasabihang, the left hand shouldn't know what the right hand is doing. Sobrang totoo po ang kasabihang yan pagdating sa mga gawa ng kabutihan. Hindi lang yan basta kasabihan lang. Yan din ay biblical. Kapag tumulong ka sa isang tao o gumawa ka ng mabuting gawa, dapat ito ay mula sa puso. Hindi para magpapansin o hindi para sa palakpakan. Ang pagpapakalat ng iyong mga kabutihan ay madalas na nagiging sanhi ng kawalan ng katapatan nito. At nagmumukha itong isang paraan para makuha ang atensyon ng mga tao. Nagiging attention seeker ka tuloy sa mata ng karamihan. Kapag nagbigay ka ng tulong, itago mo na lang ito sa sarili mo. Hayaan mong ang Diyos na ang bahala na magbigay ng gantimpala sa'yo. Sa paggawa nito, hindi mo lang pinapanatili ang iyong dignidad, kundi pinapangalagaan mo rin ang kadalisayan ng iyong mabuting intensyon. Tandaan po natin na ang tunay na mga gawa ng kabutihan ay yaong ginagawa hindi para sa praises ng mga tao o hindi para palakpakan kanila, kundi dahil ito ang tamang gawin. Number 7, mga alalahanin sa kalusugan. Depressed ako noon. Sinabi ko sa iba't ibang tao ang concern ko na ito, pero walang naniniwala. Hindi rin nila maiintindihan kung ano ang depresyon. Akala nila na biro lang ang sakit na ito. May iba, parang kawawa ako sa paningin nila. May iba na mali ang mga payo nila. May iba rin na sobrang judgmental. Kaya natutunan ko na dapat professional ang kakausapin ko. Nagpunta ako sa doktor. Doon ako nag-open up. Dapat ganyan rin ang gawin mo. Dapat sa professional ka pumunta kung may health concern ka. Hindi lamang physical discomfort ang dahilan kung bakit huwag mong ipagsabi ito, kundi maaari rin itong magdulot ng emotional na pasakit. Ang bukas na pagtalakay sa mga ito ay hindi palaging nagdudulot ng empatya o pag-unawa na iyong inaasahan. Habang mahalaga na ibahagi ang iyong mga health concerns sa malalapit na pamilya, mga kaibigan, o sa mga medical professional para may makapagbibigay ng suporta at tulong, hindi kinakailangan na ibahagi ito sa lahat ng tao. Ang pagpapanatiling pribado ng iyong mga problema sa kalusugan ay makakatulong sa iyo na mapanatili ang iyong dignidad at naiwasan ang hindi ka nais-nais na atensyon o mga payo na walang kabuluhan. Number 8, mga layunin mo. Parang kakaibang payo ito, di ba? Madalas tayong sinasabihan na dapat ibahagi ang ating mga pangarap at ambisyon sa buong mundo. Pero ito ang ibang pananaw. Ang pananatiling pribado ng mga pangarap mo sa buhay ay minsang mas kapaki-pakinabang. Kapag ibinabahagi mo ang iyong mga hangarin, nagiging bukas ito sa pagsusuri at opinyon ng iba. Ang ilang tao ay maaaring magduda sa iyong mga kakayahan. Kikwestiyonin nila ang iyong mga desisyon. At ito ang dahilan kung bakit panghinaan ka ng loob. Maaaring makapagpabago ito sa iyong paniniwala at makapagpahina ng iyong determinasyon. Sa kabilang banda, ang pagtatago ng iyong mga hangarin sa buhay ay nagbibigay daan sa iyo na alagaan ang mga ito sa iyong sariling paraan, sa iyong sariling bilis. Binibigyan ka nito ng space upang magkamali, matuto at lumago nang walang takot sa mga judgmental na tao. Number 9, love life. Kung sino ang iyong nililigawan ngayon, kung sino yung partner mo, kung ano ang kalagayan ninyong dalawa, kung ano ang mga pagsubok at tagumpay ng inyong relasyon o ang kakulangan nito ay isang bagay na dapat manatili sa pagitan mo at ng iyong partner. O pwede mo ring i-share sa mga malalapit mong kaibigan. Ang pagpapakalat ng iyong love life ay maaaring magdulot ng mga payo na walang kabuluhan. May mga chismis ding magsusulputan
May mga taong manghihimasok. Maaari rin itong magdulot ng matinding pressure sa inyong relasyon. Bukod pa rito, mahalagang igalang ang pribadong buhay ng taong kasama mo. Maaaring hindi sila komportable na ang kanilang personal na buhay ay pinag-uusapan ng hayagan. Pagdating sa iyong love life, itago mo na lang. Makakatulong ito upang mapanatili mo ang iyong dignidad at para maging healthy ang environment, para mas madaling umunlad ang iyong relasyon. Number 10, self-worth. Ang iyong self-esteem at self-worth ay mga personal na kayamanan mo. Tinutukoy nito kung ano ang pananaw mo sa sarili mo at kung paano ka nakikipag-ugnayan sa mundo. Pero tandaan mo, para sa'yo lang ang mga ito. Kasi kung ipagsabi mo sa iba kung gaano ka kabuo, sila ang dudurog sa'yo. Puhusgahan nila ang pagkatao mo. Maghahanap sila ng butas para maging tagilid ang pananaw mo sa sarili mo. Kapag pinapahintulutan mo ang iba na makialam sa buhay mo, madalas na nagiging sanhi ito ng maling pananaw sa iyong sarili. Magiging dependent ka na sa external validation at madali ka na ring matitinag sa mga kritisismo. Mahalagang ipaalala mo sa sarili mo na ang iyong halaga ay hindi nakabatay sa kung paano ka nakikita ng iba, kundi sa kung paano mo nakikita ang iyong sarili. Bago po natin ipagpatuloy ang video ito, sana po ay inyong i-like para mag-boost po ang video ito. At sa gayon ay maraming makakakita nito at marami din na makakaalam kung gaano kahalaga ang privacy. Ang pagpapanatili ng iyong dignidad ay tungkol sa pag-unawa sa kahalagahan ng pribadong buhay. Ito ay tungkol sa pag-alam kung ano ang dapat ibahagi at kung ano ang dapat itago. It's about drawing a line between public and private. Kapag pinapanatili mong pribado ang ilang aspeto ng iyong buhay, hindi ibig sabihin na nagtatago ka o may palihim kang kinikilos. Ibig sabihin na pinapangalagaan mo ang iyong pagkatao. Pinapanatili mo ang iyong personal space at peace. Tandaan po natin ang sinabi ng Amerikanong manunulat na si Ralph Waldo Emerson, "Nothing can bring you peace but yourself." Panatilihin ang iyong dignidad sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa iyong privacy. Maging mapili sa mga bagay na ibinabahagi mo sa iba. Sa paggawa nito, hindi lang respeto ang makukuha mo, kundi magiging mas komportable ka rin sa iyong sarili. Dahil sa huli, ang pagpapanatili ng ilang bagay na pribado ay hindi tungkol sa pagsara ng buhay mo, kundi tungkol sa paggalang sa sarili mo at sa mga taong nakapaligid sa iyo.